Kumusta? Muli na naman tayong nagkita. Sino sa inyo yung mga nagko-commute diyan palagi? At sino din sa inyo yung mga hindi na nagko-commute? Nakakaingit naman, sana kami rin. Ngayon, ikukwento ko sa inyo yung experience ko sa pagko-commute at ang iba't ibang uri ng mga sasakyan na pwede mo masakyan kapag magko-commute ka. At ikukwento ko din sa inyo ang mga dahilan kung bakit ayoko nang mag-commute. Umpisaan na natin. Noong mga bata pa kami, madalas kami mag-commute kasama si mama noong elementary pa kami. At si mama din yung nagturo sa amin kung paano mag-commute. Sinasabi sa amin ni mama yung mga dapat namin sakyan kapag kami na lang daw yung magko-commute. Kasi malalaki na daw kami at kailangan na din naming matuto. Sinasabi sa amin ni mama yung mga dapat namin sakyan. Ito yung sasakyan yung papunta sa bahay babasahin yung maigi nakasulat sa bintana ng jeep. Marunong naman siguro kayo magbasa, di ba? Kapag mali kayo na nasakyan, sige, makakarating kayo kung saan-saan. Kaya babasahin nyo maigi yung nakasulat sa jeep. Babasahin nyo maigi yung mga sinasakyan nyo para kapag kayo na lang yung nagko-commute, alam nyo na kung saan kayo sasakay. Alam nyo na din kung saan kayo bababa. Alam nyo naman yung subdivision natin, di ba? Ganyan laging sinasabi sa amin ni mama noon kapag tinuturuan kami mag-commute. Sa mga jeep kasi, merong doon nakasulat sa may bintana ng jeep kung saan sila papunta. Kaya yun yung tinitignan namin kapag sumasakay kami ng jeep. At hanggang ngayon sa paglaki namin, jeep o kaya tricycle yung sinasakyan namin kapag magko-commute kami. At isa sa experience ko nung sumakay ako ng jeep, yung konduktor na sumisigaw ng, "Kasya pa ang isa!" Ito, common na to sa mga pampaserong sasakyan, tulad ng jeep sa Pilipinas. Ito yung uri ng sasakyan na ilang dekada nang namamasada dito sa buong Pilipinas. At isa to sa pangunahing transportasyon ng mga Pilipino kapag magko-commute ka. At alam kong marami nang naka-experience dito ng mga commuters. Sa kasya pa ang isa, ito yung ipipilit pa nilang pagkasyahin kahit napakasikip na. Akala siguro ng konduktor magkakasya yung mga tao sa loob. Mabuti sana kung kapares ko ng body size yung mga tao dun sa loob. Ang babatak na mga katawan ng mga tao dun sa loob. Kaya hindi talaga kami magkakasya dun. At meron namang iba na kasya pa talaga ang isa. Ito yung makakaupo ka pa ng maayos. Pero kung minalas-malas ka naman, ito yung kabilang side na hindi ka na makakaupo ng maayos. Yung konting preno na lang, malalaglag ka na. Kaya ang gagawin mo para hindi ka malaglag, kailangan mong tibayan yung mga binti mo. Kasi yung mga binti mo na lang, yung magsasakripisyo para hindi ka lang malaglag. Ang swerte mo na kapag mayroong bumabang pasahero, doon makakaupo ka na ng maayos. Pero kung wala talagang bumabang pasahero, talaga namang kailangan mong tatagan hanggang dun sa bababaan mo. Kaya ang ending, nangangatog yung mga tuhod mo pagbaba mo. Grabe, na-experience ko yan noong elementary ako at high school ako. Ilang beses na, buti na lang ngayon di ko na na-experience. Sana naman hindi na. At isa sa iniiwasan ko kapag sumasakay ako ng jeep, kapag yung magbabayad ako ng buo, kapag yung wala akong barya. Minsan yung mga ibang driver, hindi agad binibigay yung sukli mo kahit na ang dami pa nilang panukli. Tapos kapag sasabihin mo na yung sukli mo, ganito yung senaryo. Manong yung sukli ko po. Ha? Magkano ba yung binayad mo? 100 po. 100? Wala naman ako natatanggap na 100 Ayan po manong yung hawak niyo po. Sa akin po yan. Ito ba yung binayad mo? Opo. Ilan yon? Isa lang po. Sa may subdivision po. Ay grabe. Na-experience ko yan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Minsan ganito yung ibang senaryo. Yung malapit ka na dun sa bababaan mo pero hindi mo pa nakuha yung sukli mo. Manong yung sukli ko po. Magkano ba yon? 100 po. Saan ka bababa? Ilan yon? Isa lang po, sa may subdivision lang po. Ito. Tabi lang po. Grabe, nakalagpas na ako. Ang layo ng lalakadin ko. Yung hindi mo pa nakuha yung sukli mo, tapos nakalagpas ka na doon sa bababaan mo. Yung ilang kilometro na yung layo ng bababaan mo, dahil sa sobrang bilis. Tapos isa pa sa na-experience ko, yung malapit ka na sa bababaan mo. Ang kaso, nakikipag-unan pa yung sinasakyan mo. Yung sisingit pa. Tabi lang po. Saglit lang. Pambihira, nakalagpas na ako sa bababaan ko. Tabi lang po. Pambihira, naulit na naman. Ay, nakaranas din ba kayo ng ganun?
At isa sa experience ko sa jeep at pinakaayaw ko kapag magko-commute ako, yung maninigarilyo pa yung driver. Kapag ganito yung nasakyan ko, talaga namang nagsisisi ako. Bakit dito pa ako sumakay? Nakakainis naman. Kaya wala akong magawa kundi magtakip ng ilong at bibig. Ay, pambihira. Ang dami-daming nakadikit na karatula sa loob ng jeep nila na no smoking tapos sila din pala hindi susunod doon. Ay, pambihira. Walang disiplina. Isa pa naman sa delikado yung second hand smoking. Hindi ba nila alam yun? Paano na lang kapag merong buntis o kaya sanggol? O kaya mga bata, o kaya senior citizen. Dapat pinagmumulta itong mga pasaway na ito para madala. Isa sa pinakaayaw ko pa namang maamoy yung usok ng sigarilyo. Napakalakas pa naman ng pang-amoy ko kahit ilang kilometro na yung layo, naamoy ko pa din. At isa pa sa ayaw ko nung bata pa ako kapag magko-commute kami yung amoy ng loob ng jeep at baby bus. Nahilo kasi ako kapag naamoy ko yung loob ng jeep at baby bus. Kaya sinasabi ko kay mama, Ma, ayoko sumakay ng jeep. Nahilo ako sa amin ng jeep. Mag-tricycle na lang tayo. Kaya ayun, nag-tricycle na lang kami. Minsan kasi kapag sumasakay kami ng jeep, merong pagkakataon na muntikan na akong masuka dahil sa sobrang hilo. Kaya gusto ko lagi sumasakay ng tricycle kasi bukod sa hindi ka na mahilo sa loob ng tricycle, makakasagap ka pa ng hangin. Kaya maganda sumakay ng tricycle. Isang tricycle sa gusto kong sakyan kapag magko-commute ako. Bukod sa hindi siksikan, ito din yung sasakyan na mabilis pa sa alas 4. Ito din yung sasakyan na hindi na kailangan maghintay ng pasahero. Ito din yung sasakyan na hindi na kailangan sumigaw ng, "Kasya pa ang isa!" Pero hindi na. Isa itong tricycle sa inaabangan ko kapag magko-commute ako. Kasi dito sa amin, mas mura yung minimum kaysa dun sa jeep. At meron lang akong gustong isingit. Naabutan nyo pa ba yung 7 pesos lang yung minimum sa jeep? Tapos 5 pesos naman kapag bata. Tapos meron pa kaming nakita noon. Meron kasi kaming pinuntahan noon na malayo sa amin kaya hindi ako pamilyar sa lugar. Tapos may sumakay na babaeng estudyante, kakaunti lang kaming nakasakay doon. Tapos nagulat ako yung inabot niya na yung bayad niya sa amin. Pagtingin ko sa bayad niya, 2 piso. Grabe, nakakagulat kasi 2 piso. Tapos yung inaabot na namin yung bayad niya, medyo kinakabahan kami. Kasi 2 piso. Tapos yung nakarating na sa driver, yung bayad niya, tinignan namin kung magagalit. Pero hindi nagalit. Medyo napatanong kami doon. Tapos meron pa ulit sumakay na estudyante. 2 piso ulit yung binayad niya. Grabe. Tapos sabi na lang kami na, ang mura naman dito. Sa atin 5 piso, no? Dito ka na mag-aral. Ayoko nga. Grabe, no? Ang mura pa ng mga bilihin noon, hindi tulad ngayon. Minsan nga gusto ko mag-time travel, babalik ako sa nakaraan. Pero hindi na mababalikan ng nakaraan. Tanging mga alaala na lang. Kung minsan, ang mga alaala ay nakakalimutan din paglipas ng maraming taon. Okay, balik na ulit. Isa sa mga sinasakyan namin papunta sa lolo at lola namin ay yung baby bus. Nasabi ko kanina na ayaw ko yung amoy ng loob ng baby bus. Ito din yung baby bus na ilang dekada na ding namamasada sa Pilipinas kasama ng jeep. Ito din yung baby bus na walang aircon. Naalala ko noon muntikan na akong masuka sa loob ng baby bus. Ito kasi yung sinasakyan namin papunta sa lolo at lola namin. Hindi naman ganun kalayo yung tirahan ng lolo at lola namin. Wala kasi sila sa probinsya. Nandito lang kami sa isang lugar. Kaya isang baby bus sa sinasakyan namin. Yung nagko-commute nga kami ng kapatid ko, feeling ko nasa ibang level na kami na pagko-commute. Kasi baby bus na yung sinasakyan namin. Pero ayoko talaga yung amoy ng loob ng baby bus. At isa sa bagong experience ko noon ay yung first time kong makasakay ng shuttle. Yung 2 yung pinto. Tapos yung pasakay na kami, medyo kinakabahan ako kasi meron akong nakitang card na ginagamit nila. Tinatap lang nila doon, tapos ayos na. Kalimitan ko lang kasing nakikita yun sa K-drama. Kaya manghang-manga ako yung nakita ko yun. Pero yung isa naming kasama, nagulog ng barya dun sa kahon. Tapos sabi niya, ayos na. Tapos yung nakapasok na kami sa loob, grabe yung amaze ko. Kasi ang lakas ng aircon, tapos 2 pa yung pintuan. Para talaga
talaga ako nasa K-drama. Tapos naalala ko pa noon, nag-video pa ako noon kasi para talaga ako nasa K-drama. Tapos yung nadadaanan pa namin, parang nasa ibang bansa na. Grabe talaga yung amaze ko noon. Para akong batang paslit na nakawala sa koral. Feeling ko noon, ang layo na ng narating ko. Nakarating na ako ng ibang bansa. Pangarap ko kasi makarating ng ibang bansa eh. Tapos doon ko lang ata naranasan na hindi ako mahilo sa biyahe. Tapos nung bata pa ako, umuwi kami ng probinsya at ang sinasakyan namin walang iba kundi ang bus. Dito malinaw pa sa mga alaala ko nung bata pa ako. Naranasan ko dito sumuka sa loob ng bus. As in, sa loob mismo ng bus. Ay grabe, nagkalat ako doon sa loob ng bus. Hindi ko kasi kinaya yung hilo ko noon kaya nasuka na lang ako. Kaya ayun, nililinis nila mama yung suka ko. Sa tuwing uwi kami ng probinsya, lagi na lang akong nasusuka dahil sa sobrang hilo. Nakailang suka na din ako doon sa loob ng bus. Hay, bata pa ako noon kaya hindi ko mapigilan yung suka ko noon eh. Tapos isa sa ayaw kong pwesto sa bus, yung banda dun sa likod. Kasi kapag doon ako umupo, para akong nasa larong hill climb. Napakaalog kasi sa pwesto na yan. Tapos ngayong malaki na ako, nakaranas ulit ako ng pagsusuka. Hay, pambihira. Ang laki-laki ko na, nagsuka pa ako. Ganito kasi yon. Papunta kami sa dagat noon, kasama namin ng kapatid ko, yung tita namin at yung anak niya. Buhat-buhat ko yung anak niya, syempre, libre ng tita namin. Tapos yung dumating na yung bus, di sumakay na kami, saktong puno na yung loob ng bus, ang pwesto na lang na mauupuan, yung naandun sa likod. Sabi ko na lang sa sarili ko, ayoko sa pwesto na yan. Di sumingit na yung tita namin. Kami naman sisunod. Tapos yung nakaupo na kami, sabi ko sa tita namin, ayokong umupo dito sa likod. Nahihilo ako. Tapos ayun, umpisa pa lang ng biyahe, medyo nakakaramdam na ako ng hilo. Tapos bumabaliktad na yung sikmura ko. Tumitingin na lang ako sa labas para hindi ako mahilo. Tapos yun, nahilo na talaga ako, doon na ako naganap ng candy para lang hindi ako masyadong mahilo. Tapos yung naubos ko na yung candy, nararamdaman ko na yung mga kinain ko, umaakyat na, gusto nang lumabas. Tapos yung malapit na akong masuka, hindi na ako mapakali, ipinasa ko na yung buhat kong bata sa kapatid ko. Tapos yung malapit na akong masuka, nakita namin yung isa naming katabi, dumukot na ng plastic. Tapos yung plastic, doon nakalagay yung mga gamot. Tapos tinanggal niya na yung mga gamot at binigay sa amin yung plastic. Doon na ako nasuka. Tapos yung kapatid ko at yung tita namin, natatawa na, nagulat sa akin. Ano ba yan? Nasuka ka na? Tignan mo yung bata, nakatingin na sa'yo. Hayaan mo, malapit na tayo, onting taste na lang. Grabe, ayoko na. Malapit na ba? Pambihira na yan. Tapos yung plastic na sinukaan ko, may butas pala. Nabutas siguro nung tinatanggal niya yung mga gamot sa plastic. Saka mamadali nabutas ng gamot yung plastic. Kaya may tumutulong suka sa paa ko. Yak, kadiri. Ang dugyot no? Kaysa naman sa lapag ako ng bus sumuka, di naglinis pa kami dun. Kakaya yun, no? Kaya tinakpan ko na lang yung may butas. Buti na lang, yung iba namin kasama sa bus, hindi lumingon sa amin. Baka ayaw nila makita yung suka ko. Ikaw kaya yung makita ng sumusuka sa bus, siguradong hindi mo din titignan yun. Tapos nakailang sakay pa kami doon bago kami makapunta sa dagat. Mabuti na lang, hindi na naulit yon kasi sa biyahe, nakakatulog na ako. Kaya hindi na ako nahihilo. At ang gusto kong pwesto sa bus, yung banda dun sa likod ng driver, sa may unahan kasi kitang-kita din yung kalsada sa malawak na salamin ng bus. Kaya parang ako yung nagdadrive. Dun sa pwesto na yon medyo hindi ako nasusuka. Kaya doon yung gusto kong pwesto. Kung sumuka man ako, siguradong dun sa driver yung diretso. Hindi biro lang. Hay, commute experience nga naman. Ako ang ayoko nang maranasan sa pagko-commute, yung makamoy ako ng sigarilyo sa pampaserong sasakyan. Kasi nakakainis yun. Lumabas kang mabango sa bahay nyo, tapos pupunta ka sa pupuntahan nyo, naamoy sigarilyo na. Di ba nakakainis yun? At isa pa sa ayoko nang maulit, yung masusuka ako sa biyahe. Hay, pambihira na yan. Ayoko na talaga maulit yun. Kung mauulit man, iinom na ako ng Bonamin, yung gamot para hindi ka mahilo. At magbabaon na din ako na sarili kong plastic. Hay, pambihira na yan. Ayoko na mag-commute, magta-teleport na lang ako sa susunod. Hindi, biro lang. Alam kong maraming nagko-commute dyan. Ingat kayo sa pagko-commute dyan. At alam ko rin na marami nang hindi nagko-commute dyan. Ride safe sa inyo dyan.
So ayun, salamat sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko at sa mga nagla-like sa animation ko na ina-upload ko. Salamat din sa mga nanonood at salamat din sa mga nagko-comment sa YouTube channel ko. At ayun, nabasa ko yun. At salamat sa inyo. At yun, salamat din sa mga nag-follow sa TikTok ko at mga nagla-like sa videos ko doon. At yun din, nabasa ko din yung mga kina-comment nyo doon. So salamat at yun, another animation na naman. Ang tagal ko bago makagawa ng animation. Medyo mahaba-haba kasi yung ginawa ko ngayon at tsaka mahirap para sa akin gumawa ng animation. Kaya ito, yun. Tuloy-tuloy lang. Makakarami din ako ng animation. At yun, special shoutout. Shoutout sa mga kapatid ko. Okay, shoutout ulit. Shoutout kay Cyrus Nash Celestial. Shoutout kay Flip a Clip Animation. Shoutout din kay Joy Animated. Shoutout din kay Kyle McPlays. Yun. So yun, kung sino man gustong magpa-shoutout sa next video ko, mag-comment lang kayo dito para sa susunod kong animation, i-shoutout ko kayo doon. So ayun, another animation na naman. Sana magtuloy-tuloy na. At yun, hindi sana nakakalimutan na mag-subscribe at paki-click na din yung notification bell para updated kayo kung may lalabas man akong animation tulad nito. At yun, umiyak pa, grabe. Yun, kita na lang ulit sa susunod ko pang animation.